Matapos nga po ang ilang linggong paghihintay, opisyal na nga pong nakahanap ng bagong kupunan si Jonathan Kuminga ngayong off-season. Ayon sa lumabas na balita, ngayong araw pumirma na nga ang dating Golden State Warriors at Atlanta Hawks forward sa kupunan ng Minnesota Timberwolves sa isang 2-year contract na nagkakahalaga ng $13 million na may player option sa ikalawang taon. Pero ang tanong ngayon, ano nga bang maitutulong ni Kuminga sa Timberwolves? Well, una, magiging malaking tulong ito sa front court ng Minnesota. Matapos mawala sina Julius Randle at Naz Reid ngayong offseason, kailangan ng Timberwolves ng athletic at syempre athletic forward na kayang maglaro sa power forward position. Dito eksaktong papasok si Kuminga. Pangalawa, makakadagdag nga siya sa scoring at athleticism. May kakayahan si Kumingang umatake sa ilalim, tumakbo sa transition at gumawa ng sariling puntos. Noong 2023-2024 season, umabot sa 16 points per game ang kanyang average, isang patunay na kaya niyang maging reliable offensive option kapag nabigyan ng tamang role. Pangatlo, magiging malaking advantage ang kanyang physicality at versatility. Sa halip na iasa lahat kay Anthony Edwards, magkakaroon ng Timberwolves ng isa pang player na kayang umatake at mag-pressure sa depensa. Higit sa lahat, maaaring maging perpekto para kay Kuminga ang Minnesota dahil magkakaroon siya ng bagong simula. Mas malinaw na role matapos ang magulo ang kanyang role sa Hawks at sa Warriors. Kung magiging consistent ito sa scoring, depensa at rebounding, posibleng mas maging malalim at mas athletic ang Timberwolves. Kaya mayroong panibagong player ang team na ito na maaaring malaking bahagi ng kanilang kampanya sa susunod na season. Samantala, matapos lamang nga po mga idol na makuha ng Miami Heat si Klay Thompson ngayong off-season, tuluyan na nga silang nakabuo ng bagong super team na magbibigay sa kanila ng mas mataas na chance ang mag-compete sa kampyonato. Pero hindi lang naman isang simpleng super team ang kanilang nabuo ngayong off-season. Gayong may ilang mga fans at analyst ang ginaya nga daw at nagsasabi na ginaya ng Miami ang dati nilang championship lineup taong 2012-2013 NBA season. Kung titignan natin ang kasalukuyang starting lineup na binubuo nina Davion Mitchell, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Giannis at syempre si Bam Adebayo, halos magkaparehas sila ng mga dating roster noon ni LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, Mario Chalmers at si Ray Allen. Kung ikukumpara ang dalawang lineup, si Giannis ang maging katumbas ng role ni LeBron bilang generational superstar at pangunahing puwersa koponan. Si Bam, kahalintulad nga daw ni Chris Bosh na isang defensive two-way big. Syempre, ang pinakakapansin-pansin ng comparison na nasa perimeter. Ray Allen, sharpshooter, at si Klay Thompson naman ngayon nagaganap sa ganitong uri ng role para sa bagong Miami. Syempre, hindi rin naman mawawala dito ang mga role players sa backcourt na sina Davion Mitchell at Mario Chalmers. Higit sa lahat, isang athletic slasher na si Andrew Wiggins, kahilin tulad naman nga daw si Dwayne Wade. Pero ang tanong, kaya nga bang gayahin ang bagong lineup na ito ang nakuhang kampyonato noon ng dating lineup ni LeBron James? At makikita natin yan sa pagpasok ng bagong season.